Hindi nakalebel ni Naoya Inoue si John Riel Casimero. Ayon yan sa dating kampiyon na trainer na Hapon. Muling naging sentro sa usapan sa mundo ng boxing ang pangalan ni John Riel Cuadro-Alas Casimero matapos lumabas ang mga komento mula sa Japan na nagsasabing malayo na raw ang agwat niya sa kanyang dating karibal na si Naoya Monster Inoue sa isang panayam sa YouTube channel na Gachi Box Channel. Ipinaliwanag ng dating OPBF Bantamweight Champion at ngayon kilala na trainer na si Daiki Shino na bagamat kinikilala niya ang dating lakas ni Casimero pero hindi na umano ito antas na pwedeng itapat kay Inoue sa kasalukuyan. Malakas naman si Casimero at kumayos ang kanyang paganda. Pwede pa rin siya maging banta kay Inoue, payag ni Shino. Pero sa ngayon, masyadong malaki na raw ang pagitan nila. Hindi siya mukhang nasa kondisyon at parang hindi seryoso sa ensayo. Dagdag pa niya, napanood daw niya ang ilang sparring videos ni Casimero at napansin niya na malayo na ito sa dating anyo at disiplina na ipinapakita ng Pinoy boxer nung kanyang kasikatan bilang world champion sa 3 dibisyon. Sa kasalukuyan, nakatagtang lumaban si Casimero laban niyan sa Hapon na si Kyunosuke Kamida sa isang 58 kg sa catchweight sa ilalim ng Saiko X-Lash Promotion sa bansang Kyrgyzstan ngayong October 25. Ang laban ay tinuturing ng marami na make or break para sa karera ng Filipino boxer, lalo't matagal na itong hindi nakakakuha ng malalaking laban at unti-unti nang nababawasan ang kanyang kredibilidad sa international boxing scene. At ayon pa kay Shino, ang problema ni Casimero ay hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi sa kanyang disiplina at pamumuhay sa labas ng ring. Sa tingin ko, medyo pabaya siya sa personal na buhay. Kapag mataas ang motibasyon niya, talagang nag-iinsayo siya, pero kapag bumaba, halos wala. Paliwanag ng Japanese trainer. Nung bata pa siya, kaya pa niya makabawi kahit pabaya. Pero sa ngayon na 26 anyos na siya, hindi na ganoon kadali. Kapag pinabayaan mo ang katawan mo sa edad na yan, mahirap na makabalik sa dating kondisyon. Ang payag nito mga kwento ay tila pagpapakita ng pagkadismaya sa kasalukuyang estado ni Casimero na minsan nang itinuturing na isa sa mga pinakamapanganib na boksingero mula sa Pilipinas. Marami ang nakakita ng potensyal niya noon na makasabay o makatalo pa kay Inoue. Ngunit ayon sa mga eksperto, sa kanyang inconsistency at disiplina ang naging dahilan ng unti-unting pagbagsak ng kanyang karera. Si Inoue mga kwento sa kabilang banda ay patuloy na namamayagpag na isa sa pinakamahusay na pound-for-pound boxer sa buong mundo. Matapos siyang masungkit ang Undisputed Championship sa Super Bantamweight Division, itinuturing na siyang halimaw ng Japan na posibleng umakyat pa sa featherweight sa mga susunod na taon. Sa ganitong antas na tagumpay, bali na umano na si Casimero ay hindi nakasabay sa antas ng kompetisyon na kinabibilangan ng Japanese superstar. Sa pagtitimbang ng marami, ang laban ni Casimero kay Kyunosuke Kamida magiging sukatan kung mayroon pa ba siyang natitirang sigla bilang elite boxer. Ngunit sa mga payag ni Shino, tila may agam-agam na ang mga taga-subaybay. Kung hindi siya maganda ng maayos, matatalo siya kay Kamida. Babala ng trainer. Ang nakita kong sparring niya ay malayo sa isang boxer na nagsabing gusto pang labanan si Inoue. Mabigat siya, mabagal, at walang balanse. Parang wala na yung dating liksi at timing niya. Dagdag pa niya mga kakwento. Ang mga salitang ito ay mabigat ngunit magkatotohanan ayon sa iba, lalong-lalo na kung pagbabatayan ang mga pinakamauling performance si Casimero. Matapos ang ilang makontrobersiya, kanseladong laban at mga isyong personal, marami ang naniniwala na naging hadlang sa kanyang karera sa kanyang kilos at disiplina. Mga kakwento, dating pinagpipistahan ng mga tagahanga ang posibilidad na Casimero kontra kay Inoue noong 2020, isang laban na dapat sana'y naganap ngunit hindi natuloy dahil sa mga iba't ibang mga dahilan. Ngayon, lumipas ang ilang mga taon, ang parehong manlalaban ay tila naglakbay sa magkaibang direksyon. Si Inoue ay patuloy na umakyat sa kasaysayan ng boxing, habang si Casimero naman ay nakikipaglaban upang muling makilala. Pero ang mensahe ng mga Pinoy boxing fans bilang reaksyon sa payag ng Hapon, tulungan niyang may kasaang laban para magkaalaman na kung siya ba ay nagsasalita ng katotohanan. Kaya naman ikasa niyo na para magkaalaman. Gogo o gilotonon oy. Diyos! Walay malo oy! Panya, sir!
Ako na dahil nagagitauran og lab, kay haron gini makakamra. Ihugot ginanako og taon ng iyang lab, kay haron mabati ninyo ang pitik-pitik ba? Agay! At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa aking mga kakwento. Kay kakwentong Kiko YouTube TV, kay kakwentong Orlando Samson, kay kakwentong Joseph Pagagnan, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.